Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-iniidolo ng mga kalalakihan noong 1980s dahil sa dami ng kanyang nabira. Siya ang pinakaunang Hokage ng Philippine cinema. Ano nga ba ang kinamatay niya? Nakakuha nga ba siya ng sakit dahil sa sobrang pagbira? Nakasama niya ba si Pepsi Paloma sa pelikula? Kilalanin natin si Jesus George Ejercito o mas kilala sa tawag na George Estrigan Sr. Tara, alamin natin sa history. Babala, ang ating paksa ngayon ay naglalaman ng topic na hindi angkop sa mga nasa edad na mababa sa 18 taong gulang. Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang ay maaaring panoorin na lamang ang iba pa naming video. Si George Estrigan ay ipinanganak noong ika-10 ng Hulyo 1939. Pangsyam siya sa 10 mga anak ni Maria Mary Ejercito, isang dating Miss Manila Carnival Queen taong 1925, at Engineer Emilio Ejercito Sr., ang kauna-unahang sanitary engineer sa bayan ng Manila. Nakababatang kapatid siya ng aktor at dating Pangulo ng Pilipinas at Mayor ng Manila na si Jose Marcelo Ejercito o mas kilala bilang si Erap. Dahil magkasunod lamang silang ipinanganak ay talagang naging malapit ang dalawa. Nang tahakin ni Erap ang pag-aartista noong 50s ay kasalukuyang nasa golden age ang Filipino cinema at talagang buhay na buhay ang mga pelikulang Pilipino sa bansa. Ito na rin ang naka-impluwensya kay George na pasukin ang pag-aartista. Taong 1961, sa edad na 22, ay una siyang gumanap sa pelikula na pinamagatang Ikaw o Ako bilang si Mayor Anselmo Regalado. Pagdating naman ng 1965 ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga pelikula. Kadalasan ay action films ang kanyang ginagawa na uso sa panahong iyon. Gumanap siya bilang bida, pero madalas ay ikinakast siya bilang kontrabida dahil mas bagay ito sa kanya. Minsan ay nakakatambalan din niya ang kapatid na si Erap, gaya ng sa pelikulang Kid Brother noong 1968 kung saan kinalaban nila ang magkapatid din na sina Paquito at Romy Diaz. Suntok o Karate noong taong 1968 kung saan katambalan nilang muli ang magkapatid na Romy at Paquito Diaz, pati na rin si Eddie Garcia. Blood Compact noong 1972 at marami pang iba. Nakatambalan din ni George Estrigan ang magkapatid na Fernando Poe Jr. at Andy Poe sa pelikulang 2x2 noong taong 1968 kung saan kalaban nilang magkapatid na Paquito at Romy Diaz. Nakatambalan din ni George ang iba pang mga bigatin at sikat na aktor at aktres gaya nila Eddie Garcia, Sonny Parson, Anita Linda, Rosana Ortiz, Berting Labra at marami pang iba. Pagdating ng 70s ay pinasok na rin ni George Estrigan ang romance at drama gaya ng Psycho Scaler taong 1970, Udyok 1971, Pulot Gata 1971. Mga nominasyon at awards. FAMAS. Maraming beses na nominate si George Estrigan sa FAMAS. 6 na beses para sa Best Supporting Actor at 6 na beses para sa Best Actor. 3 beses siyang nakasungkit ng award. 1972 nang una siyang makatanggap ng award sa edad na 33 taong gulang mula sa FAMAS bilang Best Actor para sa pelikulang Sukdulan. Taong 1978 ay muli siyang nakakuha ng award sa FAMAS bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Kid Kaliwete taong 1978. Taong 1975 ay na-nominate siya sa FAMAS bilang Best Actor para sa pelikulang Lumapit, Lumayo ang Umaga at Best Supporting Actor noong 1982 para sa pelikulang Lalaki Ako. Ngunit hindi nakuha ang parehong award. Taong 1980 ay nakakuha siyang muli ng award sa FAMAS para sa pelikulang Lumakad Ka ng Hubad sa Mundong Ibabaw. Pamilya. Pinakasalan ni George Estrigan si Ramona Pelayo, isang tubong aklan, at binayaan ng 4 na anak ang kanilang pagsasama, isang babae at 3 lalaki, kabilang na ang aktor na si Emilio Ramon Ejercito III o mas kilala sa screen name niyang George Estrigan Jr. Nagkaroon din siya ng mga anak sa labas gaya ng aktor na si Gary Jason Ejercito o mas kilala sa screen name niyang Gary Estrada at ang PBA player, Rain or Shine Elasto Painters Jerome Jeric Ejercito. Apo niya ang isa pang aktor na si Kiko Estrada. Bagong larangan sa pelikula. Di gaya ng ibang aktor na pagdating ng edad na 40 ay gumaganap na bilang ama, tiyuhin o kaya naman ay businessman sa mga pelikula. Si George Estrigan ay nagsimula palang sumabak sa mainit, nakakabuhay at maaksyong romance. Dito na siya binansagang penetration king ng Philippine erotic cinema. Live niyang ginagawa ang karamihan ng eksena nila ng mga leading ladies na nakakatambal niya at ilan sa mga ito ay 20 taong gulang ang agwat sa edad niya. Ilan sa mga nakakatambal niya ay sina Amanda Amores,
Anne-Marie Gutierrez, Barbara Benitez, Cristina Crisol, Judith Romero, Farah Floro, Joyce Sumilan, Lampel Coangco, Liz Alindogan, Maria Isabel Lopez, Maureen Mauricio, Myra Manibog, Mirna Castillo, Olivia Ortiz, Stella Strada, at ang soft drink beauties sina Pepsi Paloma, Sarcy Emanuel at Coca Nicolas. 1986. Ito ang panahon ng paglabas ng mga tinatawag na pene movies, isang maikling salita para sa penetration. Ito ang mga panahon na pinaggagawa ng mga producers ang aktwal na pagpapakita ng balat at pag-akto sa pribadong aktibidad. Ilan sa mga sunod-sunod na pelikulang ginampanan niya sa taong ito na may pene genre ay Hayok, kasama si Maria Isabel Lopez at Maureen Mauricio. Desperada, kasama si Vida Verde, Amanda Amores at Dick Israel. Materiales Fuertes, kasama si Mirna Castillo, Lola at Michelle Zobel. Magkayakap sa Magdamag, kasama sina Alona Alegre, Olivia Ortiz at Ana Marie Gutierrez. Isang Kumot, Tatlong Unan, Hayok, Bold Star, Ang Walang Malay, Ang Galit Ko'y Sumagad sa Laman, Tumagos sa Buto. Sabik, Kasalanan Ba? 1987, Tag-init, Nagpuputik ang Langit. Lala. Taong 1981 naman ay nag-behind the scenes si George Estragan sa isang sexual na pelikula kung saan siya ay nasa camera and electrical department. Siya ang in charge para sa special equipments and lenses para sa pelikulang Uhaw na Dagat. Tampok nito ang mga bigati ng mga aktor at aktres na sina Dennis Roldan, Eddie Garcia, Gloria Diaz, Elizabeth Oropesa at Isabel Rivas. Pagpanaw, 8 ng Agosto 1988, isinugod si George Estragan sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa sa Manila. Sa panahong ito ay 8 buwan na siyang mayroong cancer sa buto. Ngunit hindi pa ito alam ni George hanggang sa araw na ito. Nagsimula ring kumalat ang balita na mayroong AIDS si George. Ang AIDS ay isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa iba't ibang tao nang walang proteksyon. Ayon sa kanyang kapatid na si Jessie Ejercito, wala silang magawa kundi itanggi lamang ang issue sa AIDS dahil ayaw nilang sabihin sa media na may bone cancer si George. Sadyang hindi nila ipinaalam kay George ang kanyang kondisyon dahil gusto lamang nilang labanan nito ang sakit. 12:00 ng hating gabi ay nagsimula ng magkaroon ng severe external bleeding si George, kaya naman ay kinailangan na siyang i-transfer sa ICU. Dito nila sinabi kay George ang tunay niyang karamdaman. Ang huling sinabi ni George bago siya tuluyang lumisan sa mundo ay, lalaban ako, lalaban ako. 4:45 AM ng araw na iyon ay pumanaw na si George Estragan sa edad na 49 na taong gulang. Sa kanyang pagkamatay ay mayroon pa ring mga tao na naniniwalang AIDS ang dahilan ng pagpanaw ng aktor. Lumabas sa mahigit 4 na ang pelikula si George Estragan sa kanyang 24 na karera sa pag-aartista. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa buhay ni George Estragan Sr.? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.